sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ayan. Alam nyo mga kapatid, ano po, ang taong maisip, pag-aaralan po ito ano po, magsusuri po. Ayan, yan ang ibig sabihin niya tulad niyan sinabi po na ang taong si Kristo Jesus, sa Biblia may sinasabi po na si Kristo ay naging tao, anak ng tao, anak ng Diyos. Sinasabi pong siya rin Diyos. Ayan. Daming karakter po. Ang daming karakter, pero iisa lamang po ang tinutukoy ng mga talatang yan. Iisa. Wala nang iba kundi ang Panginoong Hesus. Yan. Kung mga sinabing ang taong si Kristo Jesus, nagpapatunay lamang po na iyan ay espesipikado. Specific po, kumbaga. Detalyado po sa madaling sabi. Yan ang sinasabi natin mga kapatid. Yan, detalyado lamang po ang mga sinulat, ang mga sumulat ng mga talata sa Biblia. Yan mga kapatid, ganyan po yan Opo. Wala pangangaral nila tao. Ba't yan di nila pangaral tinapay? Di ba? Sinabi ng Panginoon Kristo, ako'y tinapay na bumababuhat sa langit. Ba't di nila pangaral na tinapay? Di ba? O ba't di nila pangaral na pinto? Sinabi ng Panginoon Kristo, ako'y pinto. Di po ba? Ba't di nila pangaral na ako'y ilaw? Di ba? Panginoon Kristo sabi niya ako'y ilaw. Pangaral niyo ilaw. Yan po sinasabi natin mga kapatid. Ganyan po yan merong mamimiloso po sa ating mga pananampalataya. Ganyan po yan hindi po yan po specific lamang ang mga detalye na mga nakasulat sa Biblia. Ayan. Wala tulad yan, sinabi ng Panginoon Kristo na ako ang Ama iisa. Pagka inisip nila na ang Panginoon Kristo tinutukoy yung kanyang pagka-Diyos, isipin nila Diyos ng Ama, Diyos ang Anak, lalabas dalawa Diyos. Ayan ganyan po yan mga kapatid. Po, hindi nila unawa na ang Diyos hindi po bilang. Po, yan ang sinasabi natin dyan mga kapatid Ayan yun po hindi po bilang hindi po bilang ang Diyos. Ito po yung kalikasan. Ayan. Tulad niyan sa 1:17:3 sinabi ng Panginoon Kristo na ito si Jeff, naku po isang damakmak na tanong. Pag siya tinanong mo pa walang maisagot. Tulad niya, pinagpipilitan niya ayon daw kay Kristo, sino daw ang dapat kilalanin ng mga Kristiyano. Wala pa pong mga Kristiyano ng mga panahong yan. Po, wala kang mababasang salitang Kristiyano sa unang bahagi ng aklat ng Bagong Tipan. Ayan kayo mga iglesia ni Manalo, yan 17:3 nang yan ng Juan, hindi po sa inyo yan sinabi. Yan po ay panalangin ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad. Ayan. Ito buksan nyo po ang inyong Biblia sa unang Juan 5:20 ganito po ang ating mababasa. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid na sinasabi natin. Yan, ito po, nangangahulugan lamang na naging matagumpay ang panalangin ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad. Ayan, naganap po ang pagkakakilala ng mga alagad. Po, nakilala po nila ng ganap ang Panginoong Jesucristo. Ayan. Wala inakala nila sa kanila sinabi. Nako, hindi po sa inyo sinabi, May iglesia ni Manalo na yan.
Yan po ipanalangin ng Panginoong Hesus, tulad niyan, ikaw, Jeff, Dubai Radio Star, including you, paring Robert, pang paglinawan ng Ugong Norte, yan. Ito, alam nyo to ang ama namin, yan di ba, dinadasal ng mga Katoliko, po. At yan isang halimbawa, halimbawa ng Panginoong Hesus kung paano manalangin at paano kausapin ng Ama. Ayan, specific po di ba? Ngayon, itong 1:17:3, hindi po sa inyo sinabi to. Ito po ipanalangin ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad, Yan po sinasabi natin dyan. Kasi iniisip nila, sa kanila sinabi, hindi naman po at wala pong Kristiyano sa mga panahon na yan. Yan po, At ito nga, kasi wala, tao na lang sa kanila di ba? Hindi po nila nakilala sa Espiritu. Pinapangaral nila na tulad yan, tayo ngayon may sangkap sangkap, di ba? Laman at saka Espiritu po. Hindi nila naiisip ano kaya yung Espiritong nasa loob ng katawan ni Kristo. Ayan na sinasabi natin, ganyan po ang taong maisip. Wala tulad niyan, kung ano na lang ang nakikita nila, yun na lang pinaniniwalaan. Ganyan po yan kung ano na lang po yung mabasa nila at unang pumasok sa isip nila, pag nabasa na sa Biblia, yan po sinasabi natin hindi po ganyan mga kapatid, po. At yan nga, may pagkakataon pa magsuri po tayo, po. Doon naman po sa mga naapektuhan ng aral na to, hinay-hinay lang po. Tayo po yung nagsusuri. At doon sa mga napukol, hindi naman po pwede na kayo lamang ang pupukol. Yan sinasabi natin, mapupukol din po kayo. Po, usapang pang-religion lang po tayo at usapang Biblia. Yan. Doon nga po sa mga nag-text, maraming salamat po sa inyong mga mensahe. Ayan, at overtime na po tayo. So, may pagkakataon pa naman po tayo, At nawa po ay nadagdagan ang inyong kaalaman at ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesus, po. At yan nga po, sa pagtatapos ng ating programa, hinihiling ko po sa inyo na pwede po kayo magsuri sa inyong mga bahay-bahay, kung kayo po may pagkakataon, samantalahin po natin ito sapagkat napaka-importante at napakahalaga na makilala natin ang Panginoon, hindi lamang sa laman, kundi po sa Espiritu. Ayan. At yan mga kapatid, sa susunod pong muli, nagpapasalamat po ako muli sa mga nag-text at na nakibahagi, sa mga nakinig ng aral na ito, At tayo po yung magbubukas ng linya, tatanggap po tayo ng tawag. Yan. May nais lang po tayong mga lines. So sa ngayon mga text po muna tayo, At pagkakataong ito ay napaka-importante. Yan. Muli po sa susunod, At ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Tom Judgment. Nagpapasalamat po. Maraming salamat pong muli mga kapatid.